Para mas mabilis at tumatak ang ating leksyon, gagamitin natin ang tinatawag na play, pause, write method. Panuurin at pakinggan ng mabuti ang ating talakayan, itigil ang video, at isulat sa iyong notebook ang mahalagang detalye sa talakayan, ang iyong mga sagot sa mga tanong at idea. Sa paraang ito, kontrolado mo ang bilis ng ating pag-aaral. Handa ka na ba? Isa sa pinakamahalagang bahagi ng balarila o grammar ang wastong gamit ng mga salita. Layunin nitong matiyak na malinaw at tumpak ang mensaheng nais nating ipahatid. Madalas tayong malito sa mga salitang magkakatunog, ngunit magkaiba naman ang kahulugan at paraan ng paggamit. Sa larangan ng pamahayagang pang-campus o campus journalism, ang wika o ang language ang pangunahing kasangkapan ng mga mamamahayag o manunulat upang maghatid ng balita, magmulat, at maging boses ng mga mag-aaral sa inyong paaralan. Maaaring magdulot ng kalituhan o sumira sa credibility, magpahina sa credibility ng buong publication ang maling gamit ng salita. Ika nga, words are powerful. Upang mas mapalalim natin ang kaisipang ito, himayin natin ang tatlong pangunahing tungkulin ng wika sa pamahayagang pang-campus. Una, maghatid ng balita. Pangalawa, magmulat. At pangatlo, maging boses. Kapag sinabi nating ang wika ang pangunahing kasangkapan, ibig sabihin, gaano man kaganda ang layunin ng isang campus journalist, hindi ito magtatagumpay kung mapurol o mali ang paggamit niya ng wika. Hindi lamang isang simpleng tungkulin o extracurricular activity ang pagiging isang campus journalist. Isa itong pananagutan. Tama, isa itong pananagutan. Dahil kapag hawak mo ang iyong pluma, ang iyong ballpen, ang iyong lapis, ang iyong keyboard sa iyong laptop or personal computer or keypad ng inyong mga cellphone at iPad, hindi ka lang nagsusulat, hindi ka lang basta tumitipa ng mga letra at salita para sa iyong sarili. Dahil nagsisilbi ka ring halimbawa o mabuting modelo sa kapwa mo mag-aaral. Bakit ang pagiging modelo sa kawastuhan ay isang obligasyon na dapat panindigan ng bawat campus journalist na katulad mo? Una, isang alternatibong sanggunian ang pahayagang pampaaralan o ang inyong school paper. Sa paaralan, ang opisyal na pahayagan ay madalas na binabasa, hindi lamang para sa balita, kundi dapat ding magamit bilang material sa pag-aaral o talakayan sa loob ng inyong klase, gaya ng asignaturang Filipino, English, Araling Panlipunan, at iba pang mga asignaturang tampok sa inyong pahayagan. Kung ang isang estudyante ay nakakita ng maling paggamit ng salita sa iyong seryosong balita, iisipin niya na tama ito at gagayahin niya. Sa makatuwid, ang campus journalist ay nagsisilbing pangalawang guro. Kaya ang inyong kawastuhan sa wika ay magiging pamantayan ng tamang pagsulat sa buong paaralan. Pangalawa, ang pahayagang pampaaralan
bilang tagapagtaguyod ng kultura ng kahusayan o culture of excellence. Kapag ipinakita ng campus journalist na masusi nilang pinipili ang bawat salita, itinataas nito ang antas ng diskurso o yung tinatawag na palitan ng ideas sa buong paaralan. Ipinapakita nito sa kapwa mag-aaral na ang wika ay hindi dapat pinababayaan o binabaliwala sa ngalan ng basta na uunawaan naman. Nagpapakita ng respeto sa mga mambabasa ang magiging maingat sa grammar, punctuation, at structure. Kung nirerespeto mo ang iyong mambabasa, ibibigay mo sa kanila ang pinakamalinis at pinakawastong bersyon ng iyong gawa. Pangatlo, ang school publication bilang katuwang sa pagbuwag ng fake news at sloppy journalism. Nabubuhay tayo sa panahon ng social media kung saan mabilis kumalat ang impormasyon ngunit madalas kulang sa pagsusuri o sloppy na tinatawag. Maraming kabataan ngayon ang mabilis mag-share ng impormasyon na may maling konteksto at maling pagkakagamit ng mga salita na nagiging sanhi ng tsismis. At bilang modelo, ipinapakita ng campus journalist ang proseso ng fact-checking at editing. Bago mailimbag, bago maipost, bago i-upload, bago i-share ang isang issue, dadaan ito sa copy editing at headline writing o yung pagwawasto ng kopya at pag-uulo ng balita o ng artikulo. Ang disiplinang ito ang nagtuturo sa ibang mag-aaral na ang pagpapakalat ng impormasyon ay nangangailangan ng pananagutan at hindi ginagawa ng madalian. Pang-apat, disiplina sa sarili at integridad o integrity. Ang pagiging modelo sa kawastuhan ay sumusubok sa character ng isang campus journalist. Pinapakita nito na mayroon kang disiplina na magbuklat ng diksyonaryo o sumangguni sa style guide ng inyong publikasyon kapag ikaw ay nag-aalinlangan. Ang isang mamamahayag, ang isang campus journalist na tulad mo na may integridad ay hindi nagpapakubli sa katagang pwede na yan. Para sa kanya, para sa iyo na isang campus journalist, ang bawat tuldok, ang bawat kuwit, ang bawat salita ay dapat nasa tamang kalalagyan. Kaya ito ang hamon sa inyong mga campus journ wannabes. Sa inyong mga dati ng campus journalist, sa inyong mga nagtutuloy na campus journalist, isang responsibilidad ang pagiging modelo. Ngunit ito rin ang pinakamarangal na bahagi ng pagiging campus journalist ng inyong paaralan. Hindi ka lang nagsusulat ng kasaysayan ng iyong paaralan, itinutuwid mo rin ang landas ng kaisipan at pag-unawa ng iyong kapwa mag-aaral. Happy viewing everyone! Hanggang sa susunod na episode ng ating Journal 101 series.